Hindi na kailangan pa ni Lorna ng alarm clock. Kusang nagigising ang kanyang katawan sa parehong oras at araw. Sanay na sa lamig ng madaling araw, sapdi ng mata sa bawat puyat, at sa bigat ng bayong na may lamang isdang ipinangutang pa sa suki para lamang may benta sa palengke. Sa bawat hakbang palabas ng kanilang barong-barong, naroon ang tanong sa sarili, hanggang kailan? Tahimik sa daan papunta sa palengke. Ang ingay lang ng kanyang kariton ang tanging maririnig, kasabay ng tunog ng tubig sa mga isda. Pagdating sa pwesto, mabilis niyang inayos ang mga isdang bangus, galunggong, at pati na rin tilapia sa ibabaw ng yelong halos lamigin na ang kanyang mga palad. Ang amoy, isang timpla ng alat, at lansa at sipag. Mag-aalas 7 na nang dumagsa ang mga mamimili. Habang abala sa pagtitinda ng mga fresh na isda, hindi mawala sa isip ni Lorna ang kalagayan sa bahay. Iniwan niya roon ang kanyang asawang si Fred. Mahimbing itong natutulog. Amoy alak pa mula sa inuman kagabi. Wala itong trabaho. Wala ring plano sa buhay. Pero malakas ang loob na manghingi ng pera sa kanya. Paminsang pulutan at pangyose raw. Baka naman pwede kang tumulong sa palengke minsan. Ani Lorna noong isang gabi sa kanyang asawa. Ano ko? Alila mo? Aba, kumuha akong inuutos-tusan dyan. Sabi ni Fred, sabay bagsak ng basong may gin. Tinanggap na lamang ni Lorna ang lahat, alang-alang sa mga anak, sina Nina, at pati na rin si Noel, edad 10 at 8, ang tanging dahilan kung bakit patuloy siyang kumakayod. Kahit minsan ay wala silang baon, sinisigurado ni Lorna na hindi sila lulundag sa gutom. Pagka-uwi mula sa palengke, bitbit niya ang kita, 1,200. Ibabawas pa ang utang sa isda, pamasahe, at pati na rin sa pagkain. Tinignan niya si Fred. Nakasalampak lamang ito sa higaan at nanonood ng TV. Sa tabi nito ay may nakita siyang alak sa mesa. Tinapunan lang siya nito ng tingin at muling ibinaling ang mata sa pinapanood. May pamasahe ba ako mamaya? May racket sana kasego eh. Tanong ni Fred. Racket? Racket o inuman? Malamig na sagot ni Lorna. Hindi na kumibo si Fred. Tumayo ito. Kinuha ang perang kita ni Lorna at lumabas ng bahay. Sa bawat yapak ni Lorna sa kusina, sa bawat timpla ng suka para sa sausawan, at sa bawat saboy ng tubig sa yelo, lumalalim ang sugat sa kanyang loob. Hindi siya perpekto pero alam niyang hindi siya nararapat na tratuhin na parang kasambahay na walang halaga. Abay Lorna, ba't po pati titiis yung asawa mo na yan? Tanong ng kapwa tindera niya. Ngunit tahimik lamang siya. Hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil sa puso niya. May binubuong lakas. Isang lakas na sa tamang panahon ay magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. At hindi niya alam, sa mga susunod na araw, lalansa na hindi lang ang isda, kung hindi pati na rin ang katak-silang muling babasag sa kanyang puso. Hoy Lorna, uwi ka na raw, may bisita daw si Fred. Napalingon si Lorna mula sa pwesto niya sa palengke. Si Aling Vanji, tindera rin ng gulay, ang sumigaw sa kanya habang naghihiwa ng repolyo. Agad siyang kinabahan dahil doon. Hindi pangkaraniwan na may bisita ang kanyang asawa, lalo na sa oras ng umaga, kung kailan karaniwang nakahiga lamang ito't nagpapahinga mula sa wala namang ginagawa. Mabilis niyang tinapos ang pagbebenta. Pinagbol niya ang tira-tirang isda at isinilid sa bayong. Sa bawat hakbang pauwi, mas lumalalim ang kutob niya. Mainit na ang sikat ng araw, pero tila mas mainit ang kaba sa kanyang dibdib. Pagkarating sa kanilang bahay, bumungad kaagad sa kanya ang isang babaeng nakamaikling shorts at nakasando. Nakaupo sa bangkong pangbisita habang hawak ang sigarilyo. Nakataas ang isang paa sa upuan at tila kampante sa paligid. Si Fred naman ay nakangisi. Tila naglalambing pa habang inaalok ng malamig na soft drinks ang babae. Sino to?
Tanong ni Lorna. Kita sa boses ang pagpipigil. Si Maylin nga pala, pinsan ko. Dito muna siya pansamantala habang naghahanap ng trabaho rito sa Maynila. Sagot ni Fred, sabay higop ng alak na iniinom. Pinsan? Tanong ni Lorna na hindi makapaniwala. May kung anong kurot sa kanyang tiyan habang pinagmamasdan ang kilos ng babae. Masyado itong palagay. Masyadong komportable. Hi, Ate Lorna. Bati ng babae, sabay kindat kay Fred sa likod ni Lorna. Para bang may bagyong dumaan sa loob ni Lorna. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero pinigilan niya. Wala siyang ebidensya at ayaw niyang magsimula ng iskandalo sa harap ng mga bata. Na ngayon ay nasa likod ng pinto. Tahimik at nakasilip lang. Sa likod ka na muna matulog, Lorna. Utos ni Fred, makalipas ang ilang minuto. Inaayos ko na yung kutsyon sa sala para kay Maylin. Biglang nagdilim ang paningin ni Lorna. Hindi na siya ginagalang na may bahay. Hindi na siya ang reyna sa sarili niyang tahanan. Pinalipat siya ng lugar, habang ang pinsan ay kumakain ng kanyang pinaghirapang ulam. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Habang nakahiga sa banig sa likod ng bahay, nakikiramdam siya sa mga ingay mula sa loob. Tawanan, maikling bulungan, tapos katahimikan. Napapikit na lamang siya at pilit na pinipigil ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Sa isip niya, isa lang ang malinaw. Hindi na ito ang tahanang iniwan niya ngayong umaga. Mula nang dumating ang sinasabing pinsan na si Maylin sa kanilang bahay, tila nawala na ng lugar si Lorna sa sarili niyang tahanan. Hindi lang siya inagawa ng atensyon, kung hindi maging karapatan bilang asawa. Isang linggo nang nakakalipas, hindi na lamang gabi natutulog si Fred sa sala, kung hindi madalas pati na rin sa tanghali, kasabay itong si Maylin. Kapag tinatanong ni Lorna, ang sagot ng asawa ay, "Nagpapahinga lang, wala ka bang tiwala sa akin?" Hindi lang tiwala ang nawala, pati na rin respeto. Si Maylin, na unay kunwaring mahiyain, ay unti-unti nagiging palaban. Kung makapag-utos ay parang siya ang may-ari ng bahay. Isang umaga, habang abala si Lorna sa pag-aayos ng panindang isda sa likod bahay, lumapit si Maylin at sinabi, Te, pakilaban naman tong damit ko. Wala akong dalang marami eh. Napatingin si Lorna sa mga brang halos see-through, mga panty na parang hindi alam ang salitang hiya. Kumulo ang dugo niya, pero umiti siya. Pilit at matipid. Sige, pero pagkatapos ng labada ng mga bata ha? Sagot niya, sabay talikod. Kinikimkim niya ang lahat ng galit at sama ng loob. Isang lason. Yun ang tingin niya kay Maylin. Isang lason na unti-unting sumisira sa kanyang tahanan, pati na rin sa kanyang pamilya. At ang asawa niyang si Fred, isa ng alipi ng sariling kahinaan, alak, babae, at katamaran. Isang hapon, pag-uwi ni Lorna mula sa palengke, nadatnan niyang magkatabi sa sofa sina Fred at Maylin. Parehong may hawak na baso ng alak at nakataas ang paa ni Maylin sa kandungan ng lalaki. Para silang may sariling mundo. Fred, may anak tayong nakatingin. Malamig niyang sambit. Di paharapin mo sa pader, sagot ni Fred, sabay tawa. Hindi niya na napigilang humikbi. Sa harap mismo ng anak, nasasaksihan niya ang unti-unting pagkawasak ng pamilya. Si Noel, ang bunso, ay lumapit at niyakap siya. Mama, bakit mas mahal ni Papa si Tita Maylin kesa sa'yo? Inosenteng tanong nito. Hindi siya sumagot. Bagkus sinaplos niya ang buhok ng anak at pilit nang initian ito. Pero sa likod ng ngiting iyon, may naboboong plano si Lorna. Hindi siya papayag na habang buhay siyang aapihin. Hindi siya palaging magpapakatanga. Masyado na siyang nasaktan. At kung akala ni Fred ay wala siyang lakas na lumaban, nagkakamali ito. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, may taglay siyang talinong hindi matatalo ng kahit ilang tagay ng alak o lambing ng kabit. Kung may lason man sa bahay nila, panahon na para gamutin ito. Hindi sa pakiusap,
kung hindi sa paraang ramdam hanggang buto ang epekto. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga, ay nagsimulang maglista si Lorna. Mga utang ni Fred, mga kilos ni Maylene, mga sikreto ng bahay, at higit sa lahat, mga paraang maaari niyang gamitin para bumangon at kumanti. Aling Lorna, bakit biglang puro alimango at hipon na ang mga paninda mo ngayon? Ang galing mo naman. Tanong ito ng isa sa mga suki niyang mamimili habang pinipili ang pinakamatabang alimango sa bilao. Ngumiti si Lorna, may halong sikreto sa kanyang mga mata. May bagong supplier akong nahanap. Nagbigay sa akin ng tiwala kaya sinulit ko na. Ngunit ang totoo, hindi lang simpleng supplier ang dahilan. Mula nang mapagtanto ni Lorna na unti-unting kinukuha ni Maylene ang lahat sa kanya, katulad na lamang ng kanyang asawa, tahanan, at pati respeto, nagpa siyang mag-ipon. Lihim niyang inihiwalay ang kita sa bagong supplier ng hipon at alimango. At sinisimulan na niya ang kanyang plano na magtayo ng sariling tindahan. Sa umaga, nakangiti siyang nagbebenta. Pero sa gabi, tahimik siyang gumagawa ng hakbang. Pinuntahan niya ang isang lumang pwesto malapit sa palengke na matagal nang bakante. Kinausap ang may-ari at nagkasundo silang huhulugan nito kada linggo. Hindi alam ni Fred, lalo na nitong si Maylene. Sa bahay, tila wala siyang alam. Tinitiis pa rin ang mga utos ni Maylene, ang panlalait ni Fred. Gabi-gabi siya nitong sinasabihang amoy malansa, mabaho at losyang na. Isang gabi, habang nagiinuman ang dalawa, naulinangan niyang tinatawanan siya. Ay nako Fred, ang tanga-tanga talaga ng asawa mo, no? Ginagawa mo ng kasambahay, pero hindi pa rin umaalma. Napakaswerte mo. Sabay hagikik ni Maylene. Wala kasi siyang lakas ng loob. Sa kapatay na patay sa akin yan. Tignan mo, wala naman akong trabaho pero nakakakain tayo ng masasarap. Tapos, nakakapag-inuman pa tayong dalawang maghapon dito sa bahay. Hayaan mo na lang yung si Lorna. Huwag mo na lang pansinin yan. Sagot ni Fred, na halos maubos ang iniinom na gin. Napangiti si Lorna sa dilim ng kwarto habang nakikinig. Hindi ngiti ng tuwa, kung hindi ngiti ng paghiganti. Akala niyong dalawa wala akong plano ha? Pero habang kayo'y nagtatawanan, isa-isa ko kayong ibabagsak. Galit na saad ni Lorna. Kinabukasan, maagang gumising si Lorna. Nagatid ng isang bayong ng isda sa bagong pwesto. Dito na siya magtitinda tuwing hapon. At bawat kita, diretso sa sariling alkansya, malayo sa kamay ni Fred. Habang palihim na lumalago ang kanyang negosyo, palihim rin namang lumulubog ang asawa niyang si Fred, na umaasa lamang sa kanya, sa raket, at padala mula sa ilang mga kakilala. Pero unti-unti nang nawawala ang lahat ng iyon. Dumadalas ang inuman, at si Maylene ay panay ang reklamo sa kanya. Bakit puro sardinas na lang ang ulam natin dito? Ayoko ng ganito, Fred. Sigaw ni Maylene isang gabi. Di ikaw nang maghanap ng trabaho. Hindi lang ako ang may katawan dito, no? Sagot ni Fred, halatang mainit ang ulo. Sa likod bahay, narinig itong lahat ni Lorna habang binabalot ang bagong order ng alimango para sa isang restaurant na naging suki niya. Kumakabog ang dibdib niya, hindi sa takot, kung hindi sa kasipikang makita ang dulo ng lahat ng kanyang pagsisikap. Malapit na. Pulong niya sa sarili. Konting tiis na lang, Lorna. Konting tiis. At sila na ang lulot sa harapan mo. Disyembre ng panahong iyon. Sa palengke, abala ang lahat. Nag-uunahan ang mga mamimili sa pinakamasarap na ham, prutas, at pati na rin isda. Ngunit sa gitna ng mga magulong kalakalan, isang pwesto ang kapansin-pansin. Malinis, may dekorasyong parol, at makintab na bilao ng alimango at sugpo. Kay Lorna iyon. Ngiti ang baon niya habang iniisa-isang sinasagot ang order ng mga customer. 6 na kilo ng hipon? Sige po, ilalagay ko na po sa styro. Hindi niya na halos namamalayan ng oras. Upos na ang paninda niya bago pa man mag-alas 11 ng umaga. Mula sa kabilang sulok ng palengke, lihim siyang minamasdan ni Fred.
Nakita niya kung paanong ginagalang si Lorna ng mga suki, kung paanong kinikilala ito bilang reyna ng alimango. Bitbit ang ilang bote ng alak at ilang perasong yosi. Dumiretso siya pauwi. Makikita ang inggit sa kanyang mukha. Sa bahay, tahimik si Maylin. Isang linggo nang parang walang gana. Napapansin ni Fred na madalas itong nagmamadaling lumabas sa umaga. At gabi na kung umuwi. Akala niya'y naghahanap ito ng trabaho. Pero hindi pala. Fred, wala ka ba talagang balak na magtrabaho? Tanong ni Maylin, habang nagsasali ng mainit na tubig para sa instant noodles. Di ba sabi ko na sa'yo, may naasahan akong proyekto? Sagot niya, sabay hit-hit ng yosi. Napangisi si Maylin. Wala kang inaasahan kung hindi si Lorna lang. Pero mas umaasenso pa siya kesa sa atin. Biglang tumigil si Fred, parang binuhusan ng malamig na tubig. Anong ibig mo sabihin? Yung tindahan niya, pinag-uusapan na sa palengke. May delivery pa raw siya sa mga restaurant. Habang ikaw, nandito ka lang maghapon. Napakabatugan mo. Hindi sumagot si Fred. Hindi niya may paliwanag kung bakit. Pero parang dahan-dahan siyang nilalamon ng hiya. Simula nang dumating si Maylin, iniisip niyang kontrolado niya ang lahat. Pero ngayon, parang lumipas na ang panahon niya. Ilang araw bago magpasko, isang masakit na balita ang sumambulat sa kanya. Wala na si Maylin. Nag-impake. Lumayas. Sumama sa isang matandang negosyante na suki raw nito noong nagtatrabaho pa ito sa isang bar. Iniwan siyang mag-isa sa bahay. Isama ang mga basyong bote ng alak at tambak na utang sa kuryente. Hindi na rin umuwi si Lorna sa kanilang bahay. Sinama na nito ang kanyang mga anak sa inuupahang tindahan. Para naman mailayo sa malaswang nakikita sa kanyang asawa at sa pinakilala nitong pinsan sa kanya. Samantala, si Fred, galit, gulo at higit sa lahat ay pagkapahiya ang nararamdaman nito. Nang gabing iyon, napataan siya sa pwesto ni Lorna. Tahimik siyang nanonood sa malayo. May bagong tarpaulin si Lorna at ang nakalagay doon ay Lorna's Fresh Catch, bagoong, sugpo, alimango at pwedeng i-deliver. Nakasuot si Lorna ng maayos, may ID at may mga kasamang staff na tumutulong sa kanya. Kita sa mukha ang sigla at kumpiyansa. Sa isang iglap, napagtanto ni Fred na ang babaeng inapi-api niya noon ay hindi niya na maaabot ngayon. Habang si Fred na patugan ay naiwan sa dilim, sa lamig ng simoy ng Pasko. Hindi ang hangin ng lamig, kung hindi ang alaala ng sarili niyang pagkakamali. At doon nagsimula ang tunay na kabayaran. Matapos ang Pasko, lalong lumalim ang katahimikan sa bahay ni na Fred. Wala na si Maylin. Wala na rin ang kaunting yabang na natitira sa kanya. Naging parang multo siyang gumagala sa kanilang barong-barong. Walang direksyon, walang plano, at lalong walang pera. Samantala si Lorna ay patuloy sa pagsulong. Hindi lang palengke ang kanyang pinagtitindahan sa ngayon. May sarili na siyang Facebook page kung saan tinatanggap ang mga pre-orders ng kanyang mga produkto. May mga estudyanteng tumutulong sa kanyang mag-deliver gamit ang motorsiklo. Lalo siyang gumanda. Mas naging mabango. Mas maayos na siyang manamit. Mas may kumpiyansa na siyang magsalita. At palangiti sa mga tao. Marami na kasi siyang pera. Kaya naman pinaglalaanan rin niya ang kanyang sarili upang mas lalo pang gumanda at maging kaaya-aya sa paningin ng iba. Isa ito sa mga pinangako niya sa kanyang sarili. Mula nang sinabihan siya ni Fred na malansa, amoy isda, at mukhang losyang. Isang umaga, habang inuutusan niyang mag-ayos ng mga paninda ang kanyang mga staff sa kanyang bagong pwesto, may lumapit sa kanya. Ito ay isang payat, kuskusin, at may pitpit na lumang bayong. Pwede po bang mangutang? Kahit 2 kilo ng galunggong muna, Lorna? Tanong ng pamilyar na boses. Lumingon siya. Halos hindi niya makilala si Fred. Tuyot, madungis, at parang ilang araw nang hindi naliligo. Halatang matagal nang hindi nakakakain ng matinong ulam. Tahimik lamang si Lorna habang tinitignan siya. Sa loob-loob niya,
ay may bahid ng awa. Pero mas nangingibabaw pa rin ang alaala ng sakit. Hindi pa siya nakalimot. Wala kaming pautang dito, Fred. Malamig niyang tugon, sabay balik sa pag-ayos ng mga paninda. Cash basis lang. Napayuko si Fred. Wala siyang maisagot. Dahan-dahan siyang umalis habang nararamdaman ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa paligid. Ang dating inaapakapakang asawa, ngayon ay parang hindi niya na maabot. Sa mga sumunod na linggo, hindi na muling bumalik pa si Fred. Ngunit narinig ni Lorna mula sa iba na ito'y namamalimos na. Doon malapit sa terminal ng jeep. At minsan ay nakikitulog sa kariton ng kanyang kaibigang basurero. Isang hapon, habang nagpapahinga sa pwesto, nilapitan si Lorna ng isa pang pamilyar na muka, si Maylene. Nakasuot ito ng manipis na blouse, may sugat sa kilay, at may pasa sa braso. Lorna, pwede bang makausap ka? Mahinang tinig, parang nauubos ang lakas. Hindi kaagad nagsalita si Lorna. Tinitigan lang niya ito. Ilang sandali bago siya sumagot. Bakit? Wala na ba yung matanda mong pinagpalit kay Fred? Tumulo ang luha ni Maylene. Pinagpalit ako sa mas bata at mas maganda. Iniwan akong walang-wala. Kinamit niya lang ako. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa Lorna at humingi ng tulong. Kahit trabahador lang. Tahimik lang si Lorna. Muli, naramdaman niyang nanunumbalik ang lahat ng sakit at panlalait. Ngunit sa kanyang puso, hindi na siya ang Lorna noon. Pasensya ka na, Maylene. Hindi ko trabaho ang magpatawad sa bawat taong sumira sa buhay ko. Pero salamat na rin sa ginawa mo. Dahil dyan, natutunan kong tumindig. Tumalikod siya at iniwan si Maylene sa gilid ng palengke, luhaan at walang direksyon habang siya ay tuloy sa pag-angat. Isang babaeng minsang ipinagtabuyan, minsang sinabihang mabaho, malansa at sinabihang losyang, ngayon ay ginagalang at tinitingala. Mapera na, maganda pa, at higit sa lahat ay dumami na ang kanyang mga negosyo. May kakayahan pa siyang tuparin ang kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak. Ang nakaraan ay binalikan niya, hindi para ito'y tuluyang balikan, kung hindi para tultukan. Makalipas ang ilang buwan, naging mas kilala pa si Lorna hindi lamang sa palengke, kung hindi sa buong bayan. Na-feature siya sa isang local TV program dahil sa tagumpay niya mula sa pagtitinda ng isda hanggang sa pagkakaroon ng maliit na seafood supply business na nagsusupply na rin sa mga karenderya, restaurant at pati na rin sa mga hotel. Galing lang po ako sa pagtitinda sa palengke. Sabi niya sa panayam. Pero hindi yan lang ang pagiging mahirap para umasenso sa buhay. Basta't merong tiyaga, diskarte at panalangin. Hindi makapaniwala ang buong barangay. Ang dating tinatawag na Lorna Tindera na ginagawang katulong lang ng sarili niyang asawa at tinatapunan lang ng tira-tirang ulam. Ngayon ay may sarili ng sasakyan, may sariling warehouse, at may 20 tauhang binabayaran ng tama. Meron na rin siyang magandang bahay kung saan niya itinira ang kanyang mga anak. Sa kabilang dako naman, si Fred ay halos hindi na nakikita. Wala nang balita kung saan na ito nakatira. Ang ilan ay nagsabing nakita ito sa tambakan ng basura. Minsan raw ay sa mga sabungan na namumulot ng taya. Minsan ay naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Tulala at lasing pa rin. Isang araw, nagdesisyon si Lorna na magpa-feeding program at libreng check-up sa barangay. Pinili niya ang mismong eskinita kung saan siya dati nakatira kasama si Fred. At kung saan siya madalas na murahin, pagalitan at ipahiya. Para ito sa mga nanay na tulad ko na dating walang-wala. Aniya sa kanyang maikling mensahe habang pinapalakpakan ng mga tao. Lahat ay masaya, ngunit biglang natahimik ang paligid nang may lumapit na payat na lalaki. May suot na butas-butas na tsinelas at hawak ang supot ng kalburo. Ito'y walang iba kung hindi si Fred. Hindi siya makatingin ng diretso kay Lorna at bagamat gutom, hindi siya lumapit sa lamesang may pagkain. Narinig ni Lorna ang bulungan ng mga tao. Si Fred yun, hindi ba? Grabe, anong nangyari sa kanya? Nako, iniwan na rin ata ng kapit.
Samantala, napangiti si Lorna, hindi dahil sa galak, kung hindi dahil sa katarungan. Sa wakas, hindi niya na kailangang gumanti sa paraang marumi. Ang mundo na mismo ang nagturo ng leksyon kay Fred at pati na rin kay Maylin. Tumayo siya mula sa kinauupuan at lumapit kay Fred. Nagulat ang lahat. Gusto mo ba ng pagkain, Fred? Tanong niya. Napayuko ito. Walang lakas ng loob na sumagot. Sige, bigyan niyo siya. Walang sino man ang dapat na magutom. Ibinigay ng isa sa kanyang mga staff ang isang food pack at pati na rin tubig kay Fred. Tahimik itong kinuha. Nang tignan niya si Lorna, may luha sa kanyang mga mata. Salamat, bulong niya. Ngunit tumalikod si Lorna, hindi para iwasan siya. Kung hindi dahil tapos na ang yugto ng kanyang pagpapakababa, panahon na ng kanyang pag-angat, at sa mismong lupaing minsan ay naging saksi sa kanyang pagkatalo, ngayon ay siya na ang itinuturing na tagumpay. Pagkatapos ng feeding program, muling bumalik sa kanyang tindahan si Lorna, ngunit hindi na ito yung maliit na pwesto sa palengke. Sina itong malinis at modernong seafood outlet na may aircon, freezer display, at computer automated inventory system. Pinangalanan niya itong Lorna Scotch, patunay ng kanyang tagumpay mula sa pagiging simpleng tendera ng isda. Dumami ang kanyang supplier mula sa mga iba't ibang probinsya. Marami rin siyang kababayan na natulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Mga single mother, out of school youth, at dating street vendor na tulad niya. Siya na ngayon ang nagpapakain sa daan-daang pamilyang umaasa sa negosyo niya. Isang araw, habang nagpapahinga sa opisina sa ikalawang palapag ng kanyang bagong outlet, tinanong siya ng isa sa kanyang empleyado. Ma'am Lorna, kung babalik po ba sa inyo si Mang Fred para humingi ng tulong, papatawarin niyo po ba siya? Napangiti si Lorna. Hindi mapait ang ngiti, kung hindi puno ng kapayapaan. Matagal ko na siyang pinatawad. Sagot niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay babalik siya sa buhay ko. Ang pagpapatawad ay para sa akin, hindi para sa kanya. Hindi ko kailangang ipagdiinan ang pagkatalo niya kasi sapat na yung makita niyang kaya ko palang umangat kahit wala siya. Tahimik ang lahat. Lahat ng naroon ay damang-dama ang lalim ng sinabi niya. Sa hapon ding iyon, habang nagsasara ang tindahan, may tumaan sa kalsada, isang babaeng payat, nakapayong at tila naghahanap ng matutulungan. Si Maylin. Madungis, may sulog sa braso, at bitbit lang ang isang sako ng damit. Hindi na siya pinansin ni Lorna. Tumalikod na lamang siya at naglakad papasok sa sasakyan. Hindi niya na kailangang mapahiya pa si Maylin. Ang itsura nito, ang paglalakad niya sa lansangan, ang sariling amoy niya, yun na mismo ang kabayaran sa lahat ng ginawa nila. Minsan, may lalaking dumaan sa pwesto niya na may dalang anak. Nakilala niya kaagad ito. Walang iba kung hindi si Fred. Ang bata ay hindi anak ni Lorna, kung hindi ng ibang babae. Babaeng kasama nito sa lansangan. Ayon sa kwento ng mga taga-palengke, si Fred daw ay mas mukhang matanda kaysa sa dati, habang ang bata ay payat at tila hindi rin kumakain ng sapat. Nakita ni Lorna ang bata. Naalala niya ang sarili niya noon. Tinisang lahat para lamang may makain ng mga anak. Bigyan niyo siya ng libreng isda. Huwag mo nang tanungin kung may pambayad. Utos niya sa tauhan. Lumapit si Fred na nag-aalangan. Salamat, sabi nito, sabay ko. Hindi para sa iyo yan, Fred. Sagot ni Lorna. Para yan sa bata. Huwag mo siyang kutumin gaya ng ginawa mo sa akin noon. Tumalikod siya at tuluyang lumisan. Matatag, tahimik, matagumpay. Si Fred naman ay naiwan, nakatingin sa kanyang anino habang unti-unting nawawala sa likod ng sasakyan. Sa wakas, si Lorna ay hindi lang nagtagumpay sa negosyo, kung hindi pati na rin sa pagkatao. Napatunayan niyang ang tunay na ganti ay hindi lamang sa sigawan, sampalan o kahihiyan, kung hindi ang katahimikan ng tagumpay at ang lakas ng loob na patawarin kahit hindi humingi ng tawad. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi man tinulungan ni Lorna ang kanyang dating asawa,
Hindi naman nangangahulugan na masama na siyang tao. Bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan sa kani-kanilang mga desisyon. Maaaring ito lamang ang tanging paraan ni Lorna para iiwas at ilayo ang kanyang sarili upang patuloy na maghilom ang sugat at sakit na kanyang naranasan noon. Kayo mga kabarangay, anong masasabi niyo? Dapat bang tulungan ni Lorna ang kanyang dating asawa at patawarin ito ng lubusan? O tama lang ang ginawa ni Lorna ng pag-iwas? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman alam ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.